Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, tuloy-tuloy na po itong ating pagbabloggs. Hahalo-haluin na natin itong ating ibabahagi. Total, nandito na ako sa mga usapin na ito. So, go na po tayo. Dahil itong channel natin umuusad na at nagkakaroon na ng buhay. At marami na rin nag-views at kahit na papaano ay lumalakas na rin ang loob ko na itong pagbabloggs na ito ay nagkakaroon na rin ako ng piyansa sa aking sarili na kahit na papaano ay meron nanonood at na nagugustuhan ninyo itong aking vlogs at kahit na papaano ay meron kayong natututunan sa ating pagpapaliwanag o pagpapalabas nitong mga video na ito, yung mga educational purposes lamang po ito. Dahil hindi naman po ako talaga na doktor o dalubhasa. Napapanood ko lamang po ito. At ayan po, share ko po sa inyo. At yung napapanood ko rin po minsan, totoo naman po, di ba? Yung malalaman nyo rin po sa sarili niyo yan at yung mga sinasabi ko kung totoo o hindi. So sa mga manonood ko o sa mga ayaw manood nito, hindi ko naman po kayong pinipilit na panoorin ito. I-skip nyo lamang po o maghanap po kayo ng mas maganda at magpaliwanag sa inyo itong topic na ito. Ito po ay napakasensitibo talaga po. Bihirang-bihira lang pong ipalabas o magpaliwanag yung mga vlogger na katulad ko. Marami mga vlogger pero siyempre maghahanap po tayo ng maganda at meron tayong matututunan lalong-lalo na sa ating pagkatao. Lahat tayo may mga choices po tayo na gustong panoorin lalo-lalo na sa content na panonoorin natin. Kung meron tayong matututunan o wala, marami tayong gustong panoorin. Yung iba nag-tutorial na magpaganda, di ba? Yung iba sa pagkain, yung iba sa traveling, yung iba nagmumukbangers. So sa akin po, mapapanood nyo dahil hindi pa tayo talagang hasa o ganun kagaling na panood ng maganda at talagang magugustuhan ng tao dahil hindi pa po ako famous. Kumbaga maliit pa lang ako na small YouTuber. Na sana kahit man lang sa panonood ninyo ay kahit na maliit akong YouTubers at least na ipapahayag ko at nasasabi itong diretsahan po sa inyo. Dahil ito pong usapin na to napakasensitibo po talaga. Hindi po talaga talagang i-advise na manood lalong-lalo sa mga kabataan. Sa mga manonood ko lamang po na yung kanilang kaisipan ay naayon sa kanilang edad at maintindihan po itong tinatapik natin na ito na talaga pong lalo-lalo na sa middle age na katulad natin na gustong mapanood ito at gustong malaman kung bakit ang kanilang pagkatao o kaya halimbawa ito directly pag-uusapan po natin itong usapin na itong bakit hindi na tayo tinitigasan yung ating manoy, di ba? Napakagandang usapin po nito. Hindi po talagang required na manood yung mga bata. Yan, ina-advise ko lang po sa inyo yung mga kasing edad natin lang po na nakakaintindi sa usapin na ito. So i-share ko lamang po, ibabahagi po sa inyo yung napanood ko at para malaman ninyo kung bakit, di ba? So let's start po yung sa mga kalalakihan na yung sinasabi nilang male impotence, yung hindi pagtayo ni Manoy. Di ba? Yung mga kalalakihan dyan, yung tinatawag nila na yung male impotence. Ito yung medical na condition kung saan ang isang lalaki ay hirap na hindi kaya patindigin yung kanyang ari habang siya ay nakikipagtalik, di ba? Maaring ito rin na erectile dysfunction ay hindi kaya patagalin ang pagtindig ng kanyang ari. Sa panahon ngayon, pangkaraniwang ginagamit ang mga gamot tulad ng sildenafil upang pagandahin ang daloy ng dugo sa
sandata at magdudulot ng erection. So, bagamat karaniwan ito sa may edad na pataas na 70, 75, di ba? Pataas, maaring itong maranasan ng mas bata na lalaki. Walang tiyak na edad kung kailan mararanasan ng isang individual ang mga sintomas na ito. Ngunit, maaari ding ito magkaroon ng pangmatagalang epekto sa psychological health at buhay sexual ng isang lalaki. Narito yung mga sintomas ng isang impotence o yung tinatawag na erectile dysfunction, guys. Yung hindi na tumitigas o tumitindig yung pagkalalaki o yung manoy, di ba? Ang pangunahing sintomas ng male impotence ay ang kahirapan sa pagtindig ng sandata ng lalaki. Kasama dito yung kahirapan sa pagpapanatili ng erection, yung pag-erect ng yung pagtigas ng kanyang sandata, di ba? Yung lalo na kapag siya ay nakikipagtalik, at ang kawalan ng gana sa pakikipagtalik. Maaari ding maranasan ang kahirapan sa pagtindig dulot ng mga panandaliang sanhi lamang. Hindi dapat ikabahala kung ang kahirapan sa pagtindig ay naranasan lamang kung minsan-minsan, di ba? So remember this, all the voiced ay maaring magkaroon ng problema sa kanilang pagkalalaki, yung kahit wala silang erectile dysfunction o impotence. Narito naman yung mga sanhi ng erectile dysfunction. So, dalawa ang sanhi ng erectile dysfunction. Una, maaari itong magindulot ng psychological causes. Ito ay ang mga sumusunod. Una, nagkakaroon ka ng erectile dysfunction pag ikaw ay nai-stress. Stress yung pag-iisip, sobrang pag-iisip, di ba? Hindi ka masyado makapag-concentrate sa partners mo, iniisip mo mga problema, lalo-lalo na ngayon, di ba, may pandemya, wala kang trabaho, yung pamilya mo, walang makain, ang anak mo, walang pambayad ng matrikula, i-stress ka at yun nga, kapag nakipagtalik ka sa asawa mo, yung stress mo, yung utak mo, balisa at maapektuhan din yung pag-erect ng inyong sandata, di ba? So, yun ang dahilan, yung lalo na yung malaking problema sa impotence sa mga kalalakihan. Di ba? Maaari ding manggaling ang stress sa marami mga problema eh. Kailangan mag-concentrate tayo. Yung isip natin, wala tayong iniisip na problema. Para ang ating pagkalalaki ay talagang matigas at wala tayong iisipin na mga problema na rin dyan sa mga trabaho natin. At siyempre kapag nawalan tayo ng trabaho, wala tayong income, so apektado pa rin tayo, lalo sa ganyan na yung pagkalalaki natin, hindi tayo magiging satisfied kasi nga may agam-agam tayo, may problema tayo. Kaya yun po ang sinasabi ko po sa inyo na nagkakaroon ng yung ating erectile dysfunction dun po sa mga problema na yun, yung stress. Isa pa rin dito guys, yung takot o pangamba. Hindi titigas ang inyong sandata o yung manoy ninyo kapag meron kayong yung pangamba, yung erectile dysfunction, yung sobrang pangamba o kawalan ng tiwala sa sarili, kakayahan na makipag-talik sa inyong partner, di ba? Madalas itong na yung performance anxiety. So kasama na rin dito yung mababang tingin
sa sarili natin. So, dapat meron kayong mas self-confidence lagi para tayong-tayo ang inyong sandata. So, maaari ding dahilan yung isa na sinabi ko sa inyo na una ng depression. Depression, di ba? Isa ring pangkaraniwang sanhi ng erectile dysfunction ang matinding depression. Dahil nagdudulot ito ng matinding panghihina sa katawan at isip ng tao. Ang mga gamot na mga depression ay ang maaari ding magdulot ng ED bilang side effect. So iwasan nyo ma-stress. Alam nyo pa yung ED, yung erectile dysfunction na sinasabi ko. Magkaroon ng pangamba yung mga depression. Kasi yung nagiging dahilan kung minsan yung pagkakaroon ng impotence, yun ang psychological process. Mayroon din mga physical na karamdaman na maaring magdulot ng erectile dysfunction, yung ED. So, ito naman yung physical na karamdaman. Yung sobrang napapagod o nangihina, hindi tumatayo ang inyong sandata, sobrang pag-inom ng alak, di ba? Sa mga lalaki, lalong-lalo na sa mga lasenggo dyan. Di ba? Napapansin nyo? Yung mga manoy ninyo? Hindi tumitindi kapag nalasing ka. Nalasing to. So, iwasan yung pag-inom ng alak, yung mga lasenggo dyan. Di ba? Yung manghihina kayo. At saka isa pa guys, yung sobrang paninigarilyo. Di ba? Sakit sa utak. Alta pression, yung mga may diabetes, may yung mga hypertension, yung mga mataas yung high blood at yung mga nai-stroke. Yan yung mga physical na dahilan na maaring magdulot ng erectile dysfunction. So, naintindihan nyo na. So, nandito naman din yung pagsusuri para malaman kung ikaw ay yung impotence o ED, yung erectile dysfunction. Bagamat walang formal na pagsusuri na ginagawa upang magawa at matiyak ang erectile dysfunction, mahalagang alamin kung mayroon mang mas malubhang karamdaman na nagdudulot nito. Ang blood test ay isa sa mga pangunahing pagsusuri na sinasagawa upang matukoy ang mga karamdaman ng mga kalalakihan. Mahalagang magpatingin ka kagad sa doktor kapag ang yung nararamdaman ay tiyak na may kondisyon na ganyan, tulad ng sakit sa puso, di ba? Yung may diabetes o sobrang taba, yung obesity, di ba? Maraming kadahilanan. So, kung magpapatingin kayo, aas ng doktor yan. Ang kasaysayan ng medical na yung mga nagpatingin, yung mga istorya ninyo, yung kung meron kayo sakit sa puso, sa diabetes, o yung meron kayong sakit sa inyong puso, yung high blood kayo, 'di ba? Yung sa sobrang taba. So, ito rin po, meron din mga test na ginagawa, yung ihi ninyo, tinitest niyo, tapos yung mga semen ninyo, pinag-aaralan po nila yan. Yung tiyak na sanhi ng hindi pagtayo ng inyong sandata. Paano nga ba ginagamot ang erectile dysfunction o yung impotence? Matapos na tayakin ng mga sanhi nito, mahalagang makipag-ugnayan kayo sa isang doktor upang mapag-usapan ang angkop na paraan ng inyong paggagamot. Mahalaga ito, lalong-lalo sa mga pasyente na ganito na may kondisyon na hindi na tinatayuan, di ba? Na nagdudulot ng erectile dysfunction. Ang mga sumusunod na karaniwan na sinasagawa para sa mga sintomas nito, gaya ng sinabi ko kanina, di ba? Yung pag-inom ng gamot na sildenafil.
napapansin ninyo na hindi tumatayo na yung sandata, pwede na kayong uminom ng sildenafil. Kasi ito nalaman ko rin at yun nga sinabi doon sa napanood ko, uminom ka ng sildenafil. Napapagandahin ang daloy ng inyong dugo sa inyong sandata at ito ay tatayo. Pwede rin kayong gumamit ng penile prosthesis o yung vacuum contraceptive devices. Nandyan din yung pagturok ng gamot para sa corporal corvanacea. Maaari ding sumailalim sa pasyente sa psychotherapy para sa mga psychological na sanhi ng erectile dysfunction tulad ng stress at depression, di ba? Paano natin maiwasan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction? Sabi nila, ang mabuting pagbabago sa pamumuhay ng isang lalaki ay ang susi sa pagpagaling ng erectile dysfunction. Nangunguna dito yung pagkain ng wasto, kumain tayo ng masustansya, maprotina, halimbawa, ayan, kumain tayo ng mga bananas, milk, yung karne, yan po yung mataas ang protina na nakakapaganda ng daloy ng dugo natin. Yung kung mahina yung mga natin, yung impotence at yung erectile dysfunction natin hindi tubintigas ang ating sandata, magkakain po kayo niyan kasi po napakasustansya po niyan, napaka-proteino, lalo na ang yung itlog at sabayan nyo ng gatas at yung karne ng baka, yan, napaka-taas po ng mga proteina niyan. Yung mga keso, ayan, mga nuts, yan po yung kainin niyo para sumigla ang inyong sandata. Di ba? So, para maiwasan po yan, iwasan po din natin yung mga bisyo natin na nakakasama sa atin. Yung paninigarilyo, pag-iinom, at saka yung gamot na bawal, yan, wag po natin i-take yan kasi nakakasama yan. At talagang hindi nyo po napapansin yan, napapag-aralan din ng mga dalubasan doktor na yun nga yung lalo na kapag ikaw ay malakas manigarilyo, malakas uminom, at sa mga naman, sa condition natin sa health, yung may diabetes ka, di ba? Yung may prostate ka at high blood ka, ayun, hindi po talaga titigas kasi apektado po lahat ng nerves natin dyan. Yung ugat, kailangan buhayin po natin yan. Kumain po tayo ng mga masustansya. At ang unang rekomenda ko, ang mga prutas na nalaman ko, kagaya ng pakwan, kumain po kayo yan. At yung kumain kayo ng talaba, ayan, kumain kayo ng apple, yung marami mga sustansya na dapat na kainin natin para yung ating sandata ay yun nga gumana at ang ating mga nerves. At alam niyo naman kapag gumana yan, yung ugat natin ay dumaloy ng maayos sa dugo at siguradong matigas na matigas yan. Dahil kapag hindi tayo kumain ng ganyan na masustansya, yung nerve natin barado. So patay ang ugat, wala tayong mararamdaman na tigas. So guys, ayan, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana napahaba na naman ang ating kwentuhan at binahagi ko po sa inyo itong aking nalaman at sana meron po kayong natutunan dito sa topic na ito. Napaka konserbatibo na usapin na ito pero yan po, at least binabahagi natin yung ating nalalaman para po sa inyo sa mga kalalaki na ayan na yung impotensya at yung erection dysfunction na sinasabi nila. So guys, enjoy watching po, Pobreng Kapampangan.